Ayan, isang mapagpalang araw sa atin mga ka-voltage. Meron na naman po akong customer at ang ipare-repair nila ay isang rice cooker. Ang problema po nito mga ka-voltage ay wala na po siyang power. Chinek ko po to. Ang pag-analyze ko sa kanya po ay sira na po ang thermal protector niya o thermal fuse protector. So, madali lang naman pong repairin to. Palitan nyo lang po siya uli ng thermal protector para gumana po siya uli. Marami naman po nabibilan ng thermal protector sa mga electronic shop, meron pong ganyan. Pero kung gusto niyo naman po para hindi sira na sira kagad yung thermal protector, yung iba naman ito ginagawa lang nila ay gina-jumper lang po. Pero nasa inyo po yun, para mas maganda ay hindi po masira yung heating element niya, lagyan niyo po ng thermal protector. Para safe pa rin po yung heating element niya at hindi na masusunog. Pero yung iba, ginagawa nila, ginajumper lang po nila para hindi daw sila palit ng thermal fuse or protector niya. Yan, mura naman po ang niya, ang thermal fuse protector niya. Pwede naman po kayong bumili na kayo ng reserba para just in case na masira uli, palitan nyo na lang po siya uli. Ayan po, thermal fuse nya. Ayan, pagka meron kayong mga isyong ganito na walang power ang rice cooker, malamang sa malamang yung fuse nya po ang sira dyan, yung thermal nya. Palitan nyo lang po. Kaya gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kung tinatamad kayong bumili, pwede nyo naman po i-jumper. Nasa inyo na lang po yan. Pero for safety, pwede nyo palitan ng thermal fuse. Yan, dinugtungan ko na po yan ng thermal fuse. Kasi ayaw pumayag ng may-ari kasi ang sabi ko sa may-ari na papalitan ko po ng thermal fuse, kaya nilagyan ko po ng thermal fuse para safe pa rin po. Kung gagamitin nila, hindi masisira ang heating element nila ng rice cooker. Muli, maraming salamat po muli sa panonood ninyo. Huwag niyo pong kalimutan paki-like and share and follow po ang page ko para updated po kayo sa lahat ng video na ipopost ko. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.